sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Magbabago, lagi sanang isipin ako. Kasi kinabukasan nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Okay. Good morning po sa lahat ng aming tagapakinig. Hello Philippines, hello world. Kami po ang inyong lingkod from Pag-ibig Fan, OFW Member Services Department. Ako po si Sok Placino at ito naman po ang aking kasama. My name is Jun Miguel. Good morning po sa lahat po ng tagapakinig at taga-tangkilik po na podcasting. Yes, good morning po talaga sa lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa savings ng mga OFW. Paano po, ano po ang makukuha ninyo, benepisyo sa pag-ibig, sa inyong inihuhulog sa amin. At bibigyan din po namin kayo ng isang computation, yung sample computation kung paano po kung magkano po yung naihulog ninyo at kung ilang years, kung magkano po yung magiging value nun, kasama ang dividends. Yes, June? Yung nga po, no, tulad po ng sinabi po ni Ma'am Sok, ang topic po para sa buwan ng Abril, ngayon po, opot, no, tungkol po sa Provident Saving System ng Pag-ibig Fund. So, ibig pong sabihin po nun, ay iba-iba pong topic ang ihahain po ni Pag-ibig Fund po sa inyo every week. Yes. So, our topic for today is about the Provident Saving System ng Pag-ibig Fund. Yes. Ibig pong sabihin, our objective po ng topic na ito is kung paano po tayo makapag-impok or makapag-invest pa sa Pag-ibig Fund bilang isang OFW member. Pero bago po tayo magsimula, isa po munang maiksing pagpapakilala sa Pag-ibig Fund at sa mga programa nito, no? Ano po ba ang Pag-ibig Fund? So, si Pag-ibig Fund or yung word na pag-ibig is only an acronym. Acronym lamang po siya, nang ibig sabihin ay pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Yun po ang ibig sabihin ng word na pag-ibig sa Pag-ibig Fund. Yes, acronym. So, opo. At ang Pag-ibig Fund po is mas lalong pinagtibay at pinalawak dahil po sa RA 9679 or yung Home Development Mutual Fund Law of 2009. This was signed by former President Gloria Macapagal Arroyo last July 21, 2009. So, ibig pong sabihin nito, under the law, is nagkaroon po tayo ng universal coverage. Yes. Na kapag ikaw po ay SSS or GSIS members, are automatically na membro ka ng Pag-ibig Fund, starting po, or naging effective po pala itong RA 9679 noong January 2010. So, effective January 2010 po, basta po SSS or GSIS members ka, are automatically na rin na member ka ng Pag-ibig Fund, or AFP, PNP, BJMP, or OFW, mapa land-based or sea-based po,
are automatically na din na membro ng Pag-ibig Fund under RA 9679. At Yes. meron din po tayong mga voluntary coverage na pati po yung mga full-time housewives at Yes, mga kasambahay po natin pwede na rin pong magpamembro sa Pag-ibig Fund. So marami po tayong way kung paano po makapag-invest na sa Pag-ibig Fund through saving system. Yes. Okay. So, naging mandatory na po tayo nung January 2010. So, yun nga po, no? So, ano po ba yung mga paraan kung paano po tayo pwedeng makapag-impok sa Pag-ibig Fund? Una, meron po tayong tinatawag na yung sa mandatory saving system, yung Pag-ibig 1. At pangalawa pong paraan ng pag-impok natin ay yung sa Pag-ibig 2 or yung modified Pag-ibig 2 saving system ng Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig 1, ito po yung sa mandatory. Okay. Ang mga salient features po nito, no, kapag membro po tayo ng Pag-ibig 1 or yung sa under-employer po natin, una, it doubles and triples our money. So, paano po ba nadodoble yung contribution natin sa Pag-ibig Fund? Una, 100 pesos lamang po yung kinakaltas sa atin buwan-buwan, pero 200 pesos po yung pumapasok sa ating contribution dahil po yun sa employer share. So, doon pa lang po, dumoble na agad yung savings natin sa Pag-ibig Fund. Yes, Mas ano po to sa mga seaman po natin, no, na under employer. So, doon pa lang po dumoble na agad yung kanilang contribution. Tumitriple naman po siya dahil naman po sa dividendo na dumadagdag sa ating contribution annually or taon-taon po. Okay? Yes, may dinideclare po kasing Pag-ibig na dividends every year. So, bali yung contribution ninyo na 100, magiging 200 po yon at your own account plus the dividends na i-declare po ng Pag-ibig among the members. So, yun na po yung parang nagiging triple na siya. Tama Okay. po yun, no, Ma'am Sok. So, another po na salient features po kapag tayo po ay miyembro ng Pag-ibig Fund, yung portability po ng ating savings sa Pag-ibig Fund na kahit magpalipat-lipat po tayo ng kumpanya, lahat po ng contributions natin ay hindi po nawawala yon. Intact pa rin po siya at nasa pangalan pa rin po natin yon at nagiging savings po natin sila. And return of contributions, yung lahat po ng savings natin sa Pag-ibig Fund is pwede po natin yun ma-withdraw. At tatalakayin po natin yan mamaya, no, kung paano yung grounds, kung paano po natin ma-withdraw lahat ng ating savings sa Pag-ibig Fund. Another na salient features or outstanding features, yung government guaranteed po lahat ng ating savings sa Pag-ibig Fund. So, insured po tayo na hindi po mawawala ang ating savings or naimpok sa Pag-ibig Fund. Bagkus ay tax-free pa po lahat ng ating savings. And through saving system po ng Pag-ibig Fund, kapag tayo po ay nag-impok sa Pag-ibig, makakapag-avail po tayo ng mga loan programs ng Pag-ibig Fund. Yes. Sa loan programs, meron po tayong short-term loans and long-term loans. Sa short-term loans, ito po yung multipurpose loan and calamity loan na pwede nating ma-avail sa Pag-ibig Fund. Payable po yon within 2 years. Yan po. So, for example, magpa-file po tayo for multipurpose loan. Ano po ba yung multipurpose loan? Ang multipurpose loan or commonly known po to sa mga empleyado na salary loan. Yes, ma'am. No, pwede po natin itong gamitin for minor home improvement, for livelihood, for medical, educational, kaya pang-purchase natin ng appliance or furniture, or pwede rin pambora since bakasyon ngayon. So, pwede kayong mag-loan sa Pag-ibig para pang bakasyon natin. Yes. So, sino po ba yung pwedeng mag-avail for ating multipurpose loan na tinatawag? Okay. Tayo po, basta Pag-ibig 1 member kayo, meron kayong at least 24 months of contribution, is pwede po kayong mag-avail for multi-purpose loan. Kahit putol-putol po yung 24 months na yan. Pero basta active member kayo upon filing for multi-purpose loan is pwede po. So, ang malulong po natin sa Pag-ibig Fund or sa ating multi-purpose loan is depende po
Sa ating, naihulog. sa ating naihulog or sa ating contribution buwan-buwan. So, kino-compute po yon, no? For example, meron kayong 24 to 59 months of contribution, 60% po ng inyong total accumulated value or contribution ang pwede nyo pong ma-loan. Ano po ba yung total accumulated value Yes. na tinatawag? Ang total accumulated value, ito po yung kabuuang savings natin sa Pag-ibig Fund. Nandiyan na po, kung under po tayo ng isang employer, for example sa mga money agencies, nandiyan na po yung Hulog. employer share at dividend share. So kapag meron naman kayong 60 to 119 months of contribution, meron ang malulun po natin is 70% ng ating total accumulated value. At kapag meron namang 120 months of contribution, 80% po ang ating pwedeng ma-loan. So palaki po ng palaki ang pwede nating ma-loan sa Pag-ibig Fund, depende po sa numbers of contributions natin or savings po natin sa Pag-ibig Fund. Okay? June, meron muna tayong pumasok na question dito. Yes, ma'am. Sige From po. Isabel, all the way from Hong Kong. Ang tinatanong ni Isabel, pwede po ba akong magkaroon ng Pag-ibig number through the site? Yung pag magkakaroon, pag nag-register siya online, kung magkakaroon daw siya ng Pag-ibig number. Yes, ma'am. Ayan po. Si Miss Isabel, no, good morning po sa kanila or magandang araw sa inyo, no. Pagka nag-register po tayo online sa Okay. website po ni Pag-ibig Fund, yung www.pagibigfund.gov.ph, ay automatically na magkakaroon na po tayo ng Pag-ibig number pag nag-register po tayo. Pag pinilapan po natin lahat ng information doon sa site, at nag-register as new member, may lalabas po doon na registration tracking number or yung Yes, RTN na RTN. tinatawag. Yung number na yon pwede na po nating gamitin yon. At pag chinek nyo po uli or in-update nyo yung RTN number nyo na yon online, kung hindi nyo po magawang tumawag po sa amin para i-check naman ang inyong permanent number, pag nag-update po kayo, lalabas na rin po agad ang inyong permanent number doon sa MDF na pinilapan nyo online. So, bali, pag nag-register sila, ang lalabas lang muna is the temporary number, which is the RTN. Yes, ma'am. And then, after 24 hours, Yes, saka lang magkakaroon sila mabibigyan ng permanent ID. number. Yes. Opo. Okay. Yes, sir. Sige po. Ang pagre-register at pagkuha ng number, wala pong bayad. Wala pong bayad. Wala pong bayad pagka mag-ano kayo, magme-member. Ay, hindi. You can register online. Hindi ka na kailangan pumunta ng Pag-ibig offices. Online din ang ating pagdano. Yan po. May nagtanong po kasi dito sa studio, tinatanong kung may bayad. So, wala pong bayad ang pagre-register at pagiging member ng Pag-ibig. Bibigyan po kayo ng number nun once na mag-register kayo, pero temporarily lang po yun. After 24 hours, i-adapt po yan ng system namin, at ang system po namin magbibigay sa inyo ng permanent ID number. Yan po yun, ma'am. So, Ma'am Isabel of Hong Kong, sana po nasagot namin ang inyong katanungan. At kung meron pa po kayong hindi naintindihan, pwede pa rin po kayong tumawag sa amin or i-ano nyo po kami sa aming email account. Meron tayo na June. Ano yung email account natin na pwede silang pwede kayong mag-email sa amin kung may mga queries kayo or mga katanungan regarding sa Pag-ibig Fund. Pwede nyo kaming i-email sa ofw_msd_med@pagibigfund.gov.ph. Yes, Yan po. yun po, ma'am. At dun po, ma'am, dun po yung mga tanong, lahat po ng mga OFW, pwede po kayo doon magpadala ng email at sasagutin po namin yung inyong katanungan. Okay. So, yes ma'am. So, balik po tayo sa mga iba pang programa under saving system po ni Pag-ibig May Fund. Pag-ibig Fund. Kapag meron na kayong at least 24 months of savings sa Pag-ibig Fund, pwede rin po silang mag-avail ng calamity loan. Yes, Opo, calamity so, loan. yes ma'am, no? Kalamidad. Opo. So, bukod po sa multipurpose loan na pwede nating ma-avail,
In times naman po ng emergency tulad ng bagyo, no, pwede po tayong mag-avail for calamity loan. Yes. So sino po ba yung pwedeng mag-avail for calamity loan? Oh. Basta po meron tayong at least 24 months of contribution at active member po tayo upon filing for loan is pwede po. Automatically 80% po ng ating total accumulated value or total contribution sa fund ang pwede nating ma-loan. At ang kinagandahan pa po ng ating calamity loan ngayon is pinababa po yung interest ng interest rate nito, no? 5.95% na lang per annum ang interest rate na babayaran nila kapag mag-amortize na po sila. 2 years to pay din po 'yon. Pwede rin actually renewable din po yung mga loans pala natin sa short-term loans, multipurpose loan or calamity loan every 6 months. So every 6 months po pwede po tayong mag-loan sa Pag-ibig Fund through multipurpose loan. Iklaro ko lang, halimbawa, nag-loan ako ng multipurpose loan, tapos kinagkalamidad. Gusto ko ulit mag-loan dahil na nakalamidad ako. Kalo-loan ko lang. So, pwede nating iklaro yon kung Yes, ma'am. paano yon. Yes, ma'am. For example, meron kayong multipurpose loan. Nag-avail kayo ng multipurpose loan tapos hindi nyo pa siya nababayaran sa loob ng 2 years. Tapos after 6 months nagkaroon ng calamity, no? Pwede kayong mag-file for calamity loan na mas malaki compared doon sa multipurpose loan na tinatawag po natin. So, basta po meron kayong barangay certificate na nagpapatunay na residente po kayo sa lugar na under state of calamity, is pwede po silang mag-file for calamity loan. Di June, konti na lang ang makukuha nila kasi kalo-loan lang nila ng multipurpose. Bawa, nag-loan sila ng June, tapos October nag-calamity. Opo, Meron tayong dineclare na calamity area. Opo. So, gusto ulit nilang mag-loan. Kalo-loan lang nila ng June. So, mostly, di ba, pagka nag-multipurpose loan tayo, may pahinga yan ng 2 buwan bago Yes, ulit ma'am. magbayad. Opo. So, parang 1 buwan pa lang sila nakakabayad, may kalamidad, maglo-loan ulit sila. Pwede ba yon? Yes, ma'am. Basta 3 months. 3 months po. Pwede na pwede mag-file na for sila calamity loan. Pero No? konti na lang ang makukuha Yun nga kasi lang, kalulong konti na lang. Kasi ibabawas yung balanse natin doon sa ating multipurpose loan. Pero mas malaki naman po yung yung percentage ng malulon natin under calamity loan. Kung sa multipurpose loan na una nating ni-loan is 60% lang yung na-approve sa atin doon, sa calamity loan is 80%. So medyo malaki pa rin naman po yung malulon natin. So pag binawas po yung balanse natin sa ating multipurpose loan, may matitira naman po. Yun para po, ma'am. sa atin, okay? Sa ating mga tagapakinig, nililiwanag lang po namin na pag nag-apply po kayo ng calamity loan, i-deduct po yung sa nauna ninyong loan na multipurpose or salary loan. Para lang po maliwanag sa lahat. Okay. Ano ating isusunod, June? Yes, ma'am. So, another program po through saving system ni Pag-ibig Fund ay yung tinatawag po natin naman na Modified Pag-ibig 2 program or yung MP2 program. So, medyo luma pakinggan po, no? MP2. Yes. Kasi meron ng MP3, MP4, MP5, no? MP2, no? So, pero ang MP2 po o yung Modified Pag-ibig 2 programs is another way para makapag-invest po tayo through savings sa Pag-ibig Fund. Ito po ay voluntary lamang na programa ng Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, kung gusto po nilang dagdagan ang kanilang savings sa fund, pwede po silang magpa-member sa MP2. So, pero kailangan po muna is active kayo ng Pag-ibig One Pag-ibig One na na membership. So, kailangan po active member kayo bago po kayo makapag-file for MP2. So, kung sa Pag-ibig One po natin, ang minimum is 100 pesos monthly. Sa MP2 naman po is 500 pesos ang minimum na contribution. Pero flexible po yon. No? Ibig sabihin, kahit magkano po, pwede nyo pong i-save sa MP2. Pero wag lang bababa, syempre, ng 500 pesos. For example, ngayong buwan, 500. Tapos next month, 1,000. Another month, 2,000. Okay lamang po yon kahit magkano. Kasi nga po,
savings po siya. So wala po tayong maximum na pwedeng i-save under Basta MP2 ang minimum program. is 500 and then Mm. sa kanila na open na po yun. Opo. 500 up. Opo, no? Okay. So another is may maturity siya na or may term siya na 5 years. Ibig Okay. sabihin, after 5 years, pwede nyo na agad Ma-withdraw. ma-withdraw lahat Oh. ng savings nyo under MP2. Pero unlike po dun sa Pag-ibig One natin or yung sa mandatory natin na nakakapag-loan tayo, sa MP2 po, purely savings lamang po siya. Hindi po siya Okay. pwedeng gamitin for multipurpose loan, housing loan, or calamity loan. Purely savings lamang siya. Okay, savings Para lang po siya. siyang time deposit. No? Oh. Parang nagta-time deposit kayo sa bangko. Pero ang kinagandahan po nito sa MP2 is mas malaki po yung dividend share na makukuha natin kumpara po doon sa Pag-ibig Pag-ibig One. One. Opo. Okay. No, so mas mataas po siya. At kahit putol-putol din po yung hulog natin sa MP2, okay lang, no? Kung kailan tayo nakaluwag-luwag, doon tayo mag-save, pwedeng-pwede po. For example, ngayong buwan naghulog kayo, tapos next na hulog nyo is Wala. next year na ulit. Okay. Okay lang po 'yon. Wala pong penalty na binibigay po si Pag-ibig doon. So So, kahit putol-putol 'yan, kahit marami yung gap nyo, okay lang po. Basta sa loob ng 5 years, after 5 years nyo lang siya talaga pwedeng ma-withdraw. Okay? For Okay. example, kahit isang beses lang sa loob ng 5 taon. For example, ngayong buwan naghulog kayo 1 million. Oh. Tapos binalikan nyo na lang after 5 years. No? So, okay. So, para- parang hindi sila para magbabayad ng arrears na Wala sinasabi po, walang wala po tayong arrears sa At hindi MP2. ipe-penalize yun. Opo, kasi Oo. savings nga po siya. Oo, So, savings. parang pinatubuan nyo lang talaga yung pera nyo sa loob ng 5 taon. At your own paano ba yun? At your own end kung paano nyo siya gustong palaguin. Opo. Okay. Okay. So, to give you an example, for example, may contribution kayo na 500 pesos monthly. Okay. No? After 5 years, pwede na siyang umabot up to 35,000. Wow, 35,000. 30,000. On a span of a short period of time, biruin nyo, 500 pesos lang monthly contributions nyo. Pwede nyo na ma-withdraw after na mag-mature yung contribution nyo sa MP2 ng 35,000 pesos. 35,000, ano yun, sa isang taon? Sa loob ng 5 years po na pag-iimpok. O pwede yung 500 nyo na monthly contributions taon-taon, pwede na umabot yon hanggang 35,000 For pesos. 5 years? For 5 years. Okay, Opo. tapos mawithdraw nila yon plus the dividends. Plus the dividends. Na mas malaki pa siya sa na-declare doon sa Pag-ibig One natin na Yes, ma'am. mandatory. Opo. So, ano ko lang po ulit na ang ibig sabihin po nito, pag member kayo ng Pag-ibig One, pwede kayo mag-member ng Pag-ibig 2. Pero, hindi po kayo pwede mag-member ng Pag-ibig 2 hanggat hindi po kayo member ng Pag-ibig One. Yes, correct po. Okay. So, ano pa ba yung mga programa, no? Ng Pag-ibig ng Fund? Pag-ibig, Ay, ano po pala muna? Bigyan ko Yung po muna grounds. kayo ng ng example, no? Na ito through experience po ng isa nating OFW member Okay. na nag-avail ng saving system ni Pag-ibig Fund. Siya po si Ginoong Faustino Arellano. Siya po ay naka-base sa Saudi na kamakailan lang po is nag-withdraw sa amin ng kanyang contribution. After 5 Opo, years? Sa kanya naman po, ang pinili niya naman is 10 years. Okay, 10 Sa loob years. ng 10 years, ang naimpok niya po is 200,000. Wow! 200,000 ang naimpok niya, ang nilabas niya or sinave niya. Pero ang winidraw niya po is umabot po ng 600,000 pesos. Ganon, O, triple. So, ganun po. Tumriple po ang kanyang savings sa Pag-ibig Fund. Pero siya po ay nagpa-member nung bago pa magpa-mandatory. So, 10 years yon na savings niya na umabot agad ng 600,000 Ang galing. pesos. Bri mo, At ang di mo ginawa na niya ano pa, yun? hindi niya inuwi yung kanyang savings bagkos pinamember niya pa sa MP2. Binalik niya Oo, ulit. binalik niya ulit. Nagpa-member ulit siya ng panibago. Yung MP2 naman, doon naman po siya nagpa-member pagka-withdraw niya doon sa kanyang POP na contributions or yung sa voluntary contributions niya
as Oo OFW. nga naman, kung di niya pa naman Eh. ganun kailangan, edi invest niya na lang Yes, ulit at opo, meron pa tama. ulit siyang Bukod pa po pag-i-impok. yun sa dollar account niya, meron pa siyang dollar account. Oo, ang laki ng tiwala ni Mr. Faustino sa Pag-ibig Fund. Yes. Kasi alam niyo po, talagang inaalagaan namin ang inyong inihuhulog sa amin. Hanggat maaari ay makukuha niyo siya ng intact at meron pa pong dividends. Yun. Ayun. Ay, June, yung i-discuss na naman yung grounds for withdrawal ng ating MP1 kung paano nila mawi-withdraw. Kasi yung iba nagtatanong dyan kung kailan ko ba pwedeng makuha na yung naihulog ko. Yes, opo. Wala na akong trabaho. Opo. So- Saka bigyan ko na rin muna kayo bago natin i-discuss kung paano po natin pwedeng i-withdraw lahat ng ating savings through Pag-ibig One or Okay. mandatory contributions. Bigyan ko kayo ng example kung magkano yung pwede nating ma-save under Pag-ibig Fund. For example, meron kayong 200 pesos na monthly contributions. After na mag-mature po nito, is pwede itong umabot up to 73,000 pesos yung ating impok sa Pag-ibig Fund. Ang maturity po ng ating contribution sa Pag-ibig Fund is 20 years. Or Okay. kapag tayo po ay naka-accumulate ng 240 months of contribution. For example, meron naman kayong 500 pesos na monthly savings sa Pag-ibig Fund. After 20 years with, for example, 4% na dividend, pwede siyang umabot hanggang 182,000 pesos. June, Yun- i-clarify ko lang yung sabi yung 240 contribution. Di ba dapat iyan ay tuloy-tuloy, walang gap? Yung sa 240 months, okay lang po kahit may gap siya. Talaga? Basta naka-total siya ng 240 months of contribution, pwede niya na pong makuha yung kanyang savings sa Pag-ibig Fund. Yun po, no? For example, meron nga kayong 200 pesos, after 20 years with 4% dividend, aabot siya ng 73,000. So, 73,000 po yung pwede nating lump Makuha. sum or ma-withdraw sa Pag-ibig Fund. Okay. Ano po ba yung mga grounds for withdrawal ng ating contributions or Yan, savings sige. sa Discuss Pag-ibig mo nga Fund? yan, June. At marami Opo. nagtatanong yan. Yes, Sige. ma'am. So, for example, ang una po, meron po tayong tinatawag na optional withdrawal. Ito po, ma'am, Sok, yung Optional. binabanggit nyo kanina, yung kailangan walang gap. Opo. Okay. Na kailangan po si member, merong at least 15 years of continuous contribution sa Pag-ibig Fund. Kapag si member po merong 15 years, pwede niya na pong ma-withdraw yung kanyang contribution. Pero dapat po active member bago po okay. siya mag-avail for withdrawal ng kanyang Withdrawal. contribution. Kailangan po walang gap kahit isang buwan at wala pong arrears. No, wala siyang existing na loans bago niya po i-withdraw lahat ng kanyang contribution. Kapag si Okay. member po is merong 15 years of continuous contribution. Or Okay. paano naman po kapag hindi walang 15 years or may gap ang kanyang contribution. Paano? Yun po. Antayin po natin na mag 240 months yung ating contribution. No? Kahit putol-putol po yan. Basta meron kayong 240 months of contribution at active member kayo upon filing for withdrawal or lump sum ng ating contribution, pwede na po. No? Okay. Paano naman kapag hindi nakaabot ng 240 months? Ito yung mga case na late na nagtrabaho. No? Kasi yung 240 months, medyo matagal. Bunuin yan eh. Oo, totoo yan. Oo. 20 years na contribution po yan. No? Antayin na lang po natin yung ating retirement age. Opo. At the age of 60. Yes, 60 or 65. O kaya naman, kapag yung employer nyo, most commonly to sa mga local base dito sa Pilipinas, no? Kapag yung employer nyo is merong early retirement program, at age of 45 years old at nag-avail po sila ng early retirement program ng kanyang company, pwede po silang mag-file for withdrawal ng kanilang savings sa Pag-ibig Fund. Mawi-withdraw na rin Yes, nila. ma'am. Opo. Okay. Or 60, o yung optional na age natin, or 65 Sa sa retirement age. Okay. 60s, I think sa private, at 65 sa government. Okay. Yan po yung mga retirement age natin. Or permanent and total disability or insanity. Kapag si member po is nalumpo, no? For example, o kaya nabaliw, no? Nabaliw dahil sa pag-ibig. Pag ganun po yung case ni member, is pwede niya na rin pong ma-withdraw lahat ng kanyang contributions.
or permanent departure from the country. Kapag si member naman is nag-migrate na abroad, doon na nanirahan, pwede niya na rin pong i-withdraw lahat ng kanyang Bago savings. siya umalis, kuhanin niya. Opo. Okay. Pero considering na kailangan po, meron siyang migrant visa. Hindi po pwede yung working visa lamang or fiancé visa, no? Hindi po pwede yon. Kailangan po migrant visa. Yun O kaya ang naman- ipe-present nila. O kaya permanent departure from Earth. kapag si kapag si member na tigok na, namatay, Oo, ayan. death. In case of death ng member, automatically yung beneficiaries pwede pong i-withdraw lahat po ng naipon po ni member. Plus po, Plus. yung death benefit grant po na binibigay ni Pag-ibig Fund. See, meron pa po kayong death benefit na makukuha sa Pag-ibig pagka Opo. namatay ang isang miyembro. Yes, ma'am. Or separation from service due to health reasons. Kapag si member natanggal sa trabaho dahil unfit to work, ganun din po, pwede na rin po niyang ipa-withdraw lahat ng kanyang contribution. Pero option din po naman po yun ni member kung gusto niya na pong i-save. Pero hanggat maaari po, wag po, no? Kasi sayang naman po yung mga impok natin. Kasi kumikita pa rin siya ng dividends. Saka yung mga benepisyo po na yun nga po na pwede nating makuha. Yes. Okay? Or other causes as may be approved by the board po ng Pag-ibig Fund. Lahat Okay. na pag-uusapan pa. Yes, ma'am. So, kahit alin po doon sa mga nabanggit namin ang mauna is pwede po. No, wag lamang po sana yung debt. Anim, no? Wag Anim lamang yung po ating sana. grounds Opo. for withdrawal. Yes, ma'am. Bali, Retirement, in case of death, o kaya permanent, yung sa maturity, membership maturity, Oo, or membership. optional withdrawal natin na 15 years. Ayun po. Yan po yung mga cases kung paano po natin pwedeng ma-withdraw lahat ng ating savings sa fund. Pag-ibig. Okay. Ma'am Sok? So, ang ano naman natin ngayon, kung meron po kayong katanungan, ay pwede po din yung i-add. Pwede po kayong tumawag sa ating Pag-ibig Fund Call Center, 724-4244. Available po yan, 24 hours on weekdays, 8 to 5 p.m. on weekends and holidays. Tapos, kung meron po kayo, meron pa po kayong mga katanungan, ang ating pong contact number is 553-8656 or 788-36007. Opo, no? So, kung may mga katanungan po kayo sa mga tagapakinig po namin na gusto pong magtanong regarding sa kanilang contributions or yung mga inquiries nila regarding sa fund is tawag lang po kayo sa amin ngayon dito sa kakampinews.blogspot.com. Okay. Ano ko lang po sa inyo na meron po kaming, pwede na po kayo magbayad sa ating mga accredited remittance facilities. Ang Metrobank, ito po, open lang po ito sa contribution. Ang ibig sabihin po, yung hulog ninyo. Kung gusto po ninyong maghulog, meron na po kaming mga collecting agent na pwede ninyong hulugan. Kasi para po, kung lalayuan po kayo sa mga Pag-ibig offices namin, nakipag-coordinate na po kami sa Metrobank, Land Bank, SM Department Store, at sa Bayad Center. So, kung may malapit pong mga bangko sa inyo na ito, ay pwede nyo pong ihulog ang inyong contribution dito. Okay po. Dagdag ko rin po na pwede rin po kayong sumangguni sa mga information officers namin or representative po ng Pag-ibig Fund abroad. Okay. No, meron po tayong mga opisina sa Asia Pacific, Europe, Middle East. Okay. No, ang opisina po ng mga Pag-ibig Fund representatives ay nasa Philippine embassies or sa Philippine Consulate Affairs po ng inyong bansa. For example, sa Middle East, meron po tayong mga information officers sa Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Qatar, Riyadh, Jeddah, Al-Khobar, at sa Bahrain. Okay. O kaya naman sa Asia Pacific, meron po tayo sa Singapore, Hong Kong, Brunei, Taiwan, and Korea. South Korea po okay. At sa Europe naman po, meron po kami sa Rome, Milan, Athens, at London. Pwede po kayong magpa-member sa kanila doon. Kung gusto po nilang magpa-member sa Pag-ibig Fund. Okay, so meron po kaming 5 sa Asia Pacific, 4 sa Europe, at
Ilan to? 2, 4, 6, 8, 9. Siyam sa Middle East. Yun po ang mga offices namin na pwede po ninyong puntahan. At meron din po kami mga partner agencies abroad, no, na Okay, pwede oo, kayong tama. maghulog Ating mga partner. ng inyong savings through iRemit, Okay. Bentaha, kaya Philippine National Bank, Asian United Bank, at Metro Bank. So, pwede rin po kayo sa kanila maghulog. Or pwede rin sa Skyprite, pwede rin po sa mga Oh. remittances abroad. Okay? Para hindi na po kayo mahirapan sa Yes, pagpunta opo. sa ating mga consulate office. Meron din po namang Kung remittance nalalayuan sila, agent. no? Kung nalalayuan sila sa mga embassies natin abroad, pwede po sa mga remittance center. Yes. Opo. So, kung yun na naman po sa mga kukuha ng mga cheque, kasi madalas po nagkakaroon tayo ng problema yan pagka nag-file po, tapos aalis na, ipapakuha na lang po sa kanilang mga kamag-anak. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-i-issue kayo palagi ng SPA or the Special Power of Attorney doon sa kukuha po ng inyong cheque. Kasi gusto rin din po namin makasigurado na ang kukuha ng inyong cheque, ng inyong pinaghirapan, ay yung tamang tao po na inyong pinagkakatiwalaan din ng inyong pondo. So, pag-aalis na po tayo at nag-file po kayo ng loan sa Pag-ibig, huwag niyo pong kakalimutan na magpadala ng SPA at saka po yung 2 valid IDs po ninyo at saka po ng attorney in fact ninyo. Yun po ang mga kailangan kasi nagkakaproblema nga po sa pag-release ng mga cheque natin. Okay? May karagdagan pa, Ma'am Sok? Oh. Pag-usapan naman natin yung yung sa ating yung Okay. pagre-register Sa online. registration online, no? Sige. So, kung hindi po tayo or wala po tayong time para pumunta sa any Pag-ibig branches po Okay. ng Pag-ibig Fund, pwede po tayong mag-online registration kung bago pa lang pong miyembro or kung magpapamiyembro pa lang po sa Pag-ibig Fund. Pwede po tayong mag-online bahay registration ninyo, mismo gamit sa ang bahay nyo inyong- or yes. kahit saan, kahit sa mobile phones nyo Okay. via www.pagibigfund.gov.ph. So, Yes. i-browse nyo lang po yan, yung website po ng Pag-ibig Fund. After nyo pong makapasok sa Pag-ibig Fund na website, official website, i-click nyo lang po yung e-services E-services icon. icon. Yes Makikita nyo po yun sa middle part po ng website. Okay. Box type po siya, yung nakalagay po e-services. Okay. Pagka-click nyo po ng e-services, select nyo lang po yung membership registration option. Okay, pagka pumasok po kayo doon sa membership registration option, select nyo lang po yung register as new member. Okay? Pagka-check nyo po nun, i-click nyo po yung continue at fill upan nyo po lahat ng nakalagay po doon sa mga boxes. Okay. Especially yung mga may nakalagay na asterisk, Asterisk. no, red Oo. na asterisk, yun po yung mga required fields. So, fill upan nyo lang po siya. After nyo pong mapilapan lahat po ng information, magkakaroon na po siya ng RTN or magre-register nyo. Click nyo lang po yung submit na icon doon sa registration form at pwede nyo na pong i-print yon yung MDF na yon automatically pagka napilapan nyo po lahat at may mai-issue na rin po doon na registration tracking number or yung RTN. Pag dito po kayo sa Pilipinas nag-online registration, makakatanggap kayo ng text message Okay. na successful yung inyong registration online at nakalagay doon yung inyong RTN number. Okay? At pwede nyo na pong dalhin yan, yung MDF na pinilapan nyo na yan, any Pag-ibig branches kung maghuhulog po kayo or mag-start na kayo ng inyong savings sa Pag-ibig Fund. Yun po ang magiging basis ng Pag-ibig na yung pong tracking number na yun na po ang magiging ID number ninyo. So, kung wala pa pong nai-issue na permanent, yun po ang gagamitin ninyo na pag magbabayad kayo, kailangan po namin yung inyong pangalan at yung Pag-ibig number po na if yung pong inilabas sa pagre-register nyo online, yun nga po yung RTN, yun po ang ibibigay ninyong number. At
pwede na po kayo magbayad in any Pag-ibig offices or dun po sa mga bangkong nabanggit ko kanina. Okay? Tama po yun. Okay. So, Meron din tayong mga Pag-ibig Funds Members Desk sa yes. mga malls. Opo. So, So, kung lumalawak po ang ang ating- Pag-ibig Fund, no? Kung Oo. mas napapadali na po ang inyong tawag po doon yung inyong komunikasyon Sa amin, sa yes. amin. So, Oo. mas pinadali po ni Pag-ibig Fund. Parang lumalapit na po Opo, ang kami na Pag-ibig po mismo, sa inyo. lumalapit sa yung lugar Yes, nyo. Para Okay, po yun. habang Yun yung nasa tamang mall word. kayo, ay mayroon din kayong mapagbabayaran o magkakapag-inquire. So ito po yung mga malls na meron kaming service desk sa Robinsons Galleria, sa Robinsons Manila, corner Pedro Hill and Adriatico Streets, sa Robinsons Metro East, sa may Marcos Highway, Pasig City po ito, sa Robinsons Nova Mart, Novaliches, Quezon City, sa Robinsons Santa Rosa, sa Santa Rosa City, Laguna. Meron din po tayo sa Robinsons Dasmariñas, sa Palapala, Cavite, at sa Robinsons Imus, sa may Aguinaldo Highway po. Meron din po tayo dun sa Star Mills, sa may City of San Fernando, Pampanga. At sa Robinsons Luisita, dun po sa may Hacienda Luisita, sa Tarlac City. At dun po sa Cagayan de Oro, Robinsons Cagayan de Oro, sa Limcat Kai Center. So talaga pong marami na po tayong itinatalagang mga service desk para po makatulong po kami at kayo po ay makapagtanong kung ano pa naman ang inyo pong mga katanungan at kung gusto po ninyo magbayad ay nilapit na po namin ang Pag-ibig sa inyo. At saka meron na rin po kaming online housing loan application. So kung Yes, gusto opo. po ninyong mag-apply ng housing, hindi nyo na rin po kailangan pumunta sa Pag-ibig. Makikita nyo na rin po yun sa site namin na hindi na po kayo pipila or magre-register lang po kayo doon sa aming online housing loan application. Okay. Yes, ma'am. So, another po, pwede na rin po kayong magbayad through Pay Pilipinas. Oh, Pwede na rin po, no? nadagdag na. Pay Opo, Pilipinas. dumagdag po yan yung sa www.paypilipinas.com. Yan, visit nyo lang po yung website na yan para kung may mga queries kayo or kung paano po magpa-register sa website na yan. So, through Pay Pilipinas, pwede nyo na rin po kayong maghulog ng inyong Pag-ibig savings or contributions or amortizations po through Pay Pilipinas. Okay? Tandaan po ninyo, ang inihuhulog po ninyo sa Pag-ibig Fund, nais lang po namin ipabatid na hindi po ito liability sa inyo. Yes, opo. Ito po ay parang pag-iimpok ng inyong pinagtatrabahuhan. Opo, bagkus ay benepisyo. Yes, oo. Ito po ay benefits, hindi po ito liability sa inyo. So, lahat po ng naihuhulog po ninyo, inaalagaan po namin yan. At pagdating ng tamang panahon ay makukuha nyo rin po, may kasama pang dividendo. Kaya kung naging mandatory po siya, ay para din po ito sa kapakanan ng ating lahat na nagtatrabaho, lalong-lalo na po yung nasa abroad. Yes, ma'am. Yan po. So, may mga nagtatanong po no na kung magkano yung pwede nilang i-contribute sa Pag-ibig Fund pag nagpa-member po sila, especially sa mga OFW natin. Okay. Minimum lang po natin is 100 pesos kapag wala po silang counterpart, no? Pero para sa ating OFW, nire-require natin sila ng 200 Apat kasi 200 dahil naman kung may plan sila na mag-housing loan, no, or ayun po, tama, housing loan. Oo. So, minimum po natin is 200 pesos po doon. Kasi yung dito sa local, yung 100 po kasi kinakaltas sa empleyado at ang 200 naman po ay yung employer. Yes, so, nagiging opo. 200 Nagiging po 200 yan. po siya. So, yung mga ating OFW, nire-require na po namin ng 200 kasi minsan po ang kanilang employer ay hindi nagbabayad Hindi na ng nagbabayad ano nila. ng Kaya kanilang 200 part. po sila. Opo. Yes. So, pero nasa sa atin po yun. Kung gusto po nating taasan, yung inyong savings, no?
For example, gusto nyo 500, 1,000, kahit magkano pa po Yes. yan, pwede po. Mm-mm. So, kung for example, may pinaglalaan kayong savings talaga na malaki, o kaya kung may plan kayo na mag-avail ng housing loan, is taasan nyo lang po yung inyong savings sa Pag-ibig Fund. O Jun, may tanong. Ang tanong ay, dati na akong miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pilipinas. Nga po. Ano ang mangyayari sa dati kong mga hulog? Pwede ko bang ituloy ang membership ko noon? Kailangan ko pa bang mag-register uli bilang OFW? Ayun po, no? So, lahat po ng savings natin sa ating local, for example, meron tayong local employer dati, at ngayon OFW na tayo, lahat po ng savings po natin doon is hindi po mawawala yon. No, bagkus ay nag-earn pa siya ng interest. Ang gagawin na lang po natin kapag tayo po ay OFW na is reactivate lang po nung ating membership sa fund, no? So, mag-pre-register muna siya bilang OFW? Opo. Kapag wala pa kayong permanent number o kaya hindi kayo nag-register online nung kayo po ay empleyado pa dito sa Pilipinas, mag-register lamang po sila. Mag-online registration na po. Pero kung meron na po sila dati, meron na silang permanent number before, yun na din po yung gagamitin nila as OFW na. So, Okay. yung permanent number na tinatawag po natin. Okay. So, sana po ay nakapagbigay kami ng kaalaman tungkol sa ating Pag-ibig Fund. At kung meron po nga kayong katanungan, maaari po kayong tumawag sa aming Pag-ibig Fund Call Center, 724-4244. Available Yes. po yan on weekdays, 24 hours. At weekends naman po, 8 to 5 p.m. Okay, June. So, Yes, kami ma'am. po ay natapos na po ang aming slot. So, labas po kami nagpapasalamat sa lahat ng ating tagapakinig. Ito po si Sok Placino At Jun Miguel, ng Pag-ibig Fund. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At lagi po nating tandaan na sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. So, maraming salamat po and have a good Have day. a good day. Thank you. Bye.